So mayroong 7 OLA ang binigyan ngayon ng cease and desist order ng SEC. So ano yung mga OLA na yan? Pag-usapan natin talakayin. At bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung natulungan kayo, nagustuhan nyo ang video ito, malaking tulong po sa aking channel ang pag-like, ang pag-share, at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos natin, sa mga updated videos natin about sa mga online lending apps. So yun, disclaimer, ulitin ko hindi po ako OLA promoter, hindi po ako OLA agent, hindi po sponsor ng mga video ito. Tinatalakay natin dito at nire-review natin at inaalam natin kung yun bang mga OLA na pinag-uusapan natin dito ay rehistrado nga ba at naka-recorded nga ba sa kanyang list of recorded online lending platform ng SEC. So, kung may magsasabi niya sa akin na paalala lang, panoorin nyo ang buong video sa simula hanggang katapusan at samahan na rin ng konting common sense sa pag-intindi kung ano ba yung mga binabanggit ko at sinasabi ko sa inyo. At kahit kailan hindi ho ako magpo-promote ng mga OLA. Sinusubukan ko sila hindi para manghikayat na mangutang kayo, kundi para alamin ko at para mas ma-experience ko at ma-share ko sa inyo yung mga nangyayari dyan sa mga online lending apps na sinusubukan i-review at pinapaalam ko sa inyo na ito ay personal usage ko lamang po at sinishare ko sa inyo para magkaroon kayo ng tamang expectations kung kayo mangungutang dyan sa mga yan at magkaroon kayo ng awareness na kung yan ba ay hindi magandang hiraman o hindi. Okay? So, simula tayo dito sa excuse me, medyo makatilala muna ako. Sa balitang ito ng Philstar, the Securities and Exchange Commission SEC continues to crack down on unregistered online lending platforms, issuing cease and desist order against 7 more operators. Merong 7 online loan apps na nag-ooperate sa mga social media, sa mga Play Store, App Store na mada-download, okay? Ibinigyan po ng kasa ng SEC ng cease and desist order kahit hindi sila rehistrado. Ibig sabihin, illegal na nag-ooperate. Kaya, the Commission has ordered Cash Connect, Peso Suki, Yescom Lending Cash Loan, Peso 101 Pass Loans, Peso Kao Mabilis Pera Loan, Swift Loan Up Philippines, and Pera Loan Pass Cash PH. Ulitin ko pakita ko sa inyo yan. Basahin nyo na lang yan. Ngayon yung mga yan, kailan lang ay sinabi ko na yung mga karamihan dyan, katulad nitong si Yescom, na hindi nasa recorded online lending platform ng SEC. Okay? Na under pala ng Wings of Integrity, na hindi nakalagay. Ibig sabihin, lahat ito is illegally operation. Illegal dahil wala silang rehistro sa SEC kahit yung bibigay nila ng operation through online. Bawal sila. Pero dahil nga, nakita ngayon ng SEC na nag-ooperate yung mga ito, binigyan pa rin ng cease and desist order. Na kung saan, ang ibig sabihin nun, bawal sila mag-promote, mag-ooperate, magpautang, at pati na rin, sigurado, yung mga pagbabayad sa kanila. Okay, linawin ko lang. Kasi kapag may cease and desist order, iniimbestigahan po ng SEC yan. Buti nga ngayon kahit paano, ang SEC talagang tuloy-tuloy yung ginagawa nilang pagbibigay ng issue ng revocation, ng cease and desist, ng mga sanctions diyan sa mga OLA na nag-ooperate ngayon. Though, sabihin ko lang, hindi talaga kaya ng gobyerno yung mga ganito. Example ko lang sa inyo kung bakit patuloy pa rin sila nag-ooperate kahit na wala silang rehistro o yung patuloy na paggawa nila ng mga unfair debt collection practices. Example ko, best example ng isang matagal ng illegal na pinagbabawal na tangkilikin. Siyempre, yung bawal na gamot, di ba? Pero hanggang ngayon, nag-ooperate pa rin sila. Patuloy pa rin sila nag-ooperate. Tandaan niyo, ang masama ay patuloy na gagawa ng masama. Yung mga yan, talagang patuloy lang nilang gagawin niya. Kasi, diyan sila kumikita ng malaki. Ngayon, ang advice ko sa inyo, para matigil yan at mahinto, is magbigay tayo ng awareness sa kanila. Kahit iban natin yan kahit iban mo sa SEC, kahit iban ng gobyerno, maniwala kayo sa hindi, tayo ang may control sa hindi pagtangkilik sa mga online loan apps, lalo na kung mga abusado at may mga matataas na interest na halos ibaon ka sa utang. Tandaan nyo, this is just a real talk point of view of me. Kasi nga, example mo yung Pogo, di ba, nawala.
binan. Ano nangyari? Nagtatago ngayon sa iba't ibang website. Kung saan sila nagtatago ng mga opisina. Excuse me. Medyo talaga masakit yung lalamunan ko. Pinilit ko lang para sa inyo. Para ma-update ko lang po kayo, no? Yun nga, sinasabi ko, kahit anong gawin natin yan, kumbaga sa ano, normalize na yan. Pero, dahil nga katulad ko, na nagbibigay ng awareness sa inyo, maging ano kayo, vigilant, magkaroon kayo ng due diligence, mag-research din kayo. Lalo na, binibigay ko sa inyo ngayon mga ola na hindi rehistrado, na handa sila na gawin ang lahat para lang sirain ang pagkatao ninyo, paninindigan ninyo, pahiyain kayo, kuhanan kayo ng malaking halaga. Kaya mo yung mga yan, di ba? Kailan lang ako nagbigay ng mga list ng mga OLA na wala sa registered o hindi kasama sa recorded online lending platform ng SEC. Ayan, nadali na yung YESCOM. Diba? Kahit paano siguro napapanood tayo na itong mga SEC para magbigay tayo ng awareness na, oo nga no, bakit may mga nag-ooperate na OLA? At least kahit paano, excuse me, nakakapagbigay tayo ng info sa mga ahensya ng gobyerno. Kahit sabihin ko na hindi tayo talaga as in empleyado ng ahensya. Kahit sa ganito mga videos na nakakatulong tayo. So maliit na tulong na ito, marami ako nabibigyan ng payo. At pasensya na rin po kayo kung hindi ko kayo agad-agad nasasagot ng madalas. Kasi ako ay ordinaryong tao lang. Kaya yung mga humingi sa akin ng tulong na magbigay ako ng advice, pasensya na po. Talagang hindi ko kaya na magsabay-sabay ng tulong. Kasi kailangan ko yung tinutulungan yung sarili ko, pamilya ko, yung mga mahal ko sa buhay, kailangan ko magbayad ng upa, yung mga gastusin, kailangan ko magtrabaho. Di po ba? Sana po, intindihin po natin din yung sitwasyon ko. Kaya nga ako gumagawa ng mga videos para sa inyo, para sa general information na po ninyong lahat. Para hindi na lang din tayo as in, yung mamimili lang. Ginagawa ko ngayon yan, pagsagot sa iba, kapag may time lang po talaga ako, para kahit paano, makatulong ako, lalo sa mga stress na stress. Kasi my time is in budget management. Kumbaga, sinasamantalan ko lang yung mga libre kong oras para makatulong kahit konti. Kaya nga sa videos na lang po ako nagbibigay sa inyo ng mga info para makatulong sa inyo at magkaroon kayo ng ideya. Tulad niyan, itong mga to, ulitin ko yung mga OLA na nag-ooperate pa rin na nasa mga Play Store, App Store, other app market, basta kung saan nyo pwede ma-download. Itong mga to ay binigyan ng cease and desist order. Cash Connect, Peso Suki, YESCOM Lending, Peso 101 Fast Loans PH, Peso Kao Mabilis Pera Loan, Swift Loan Philippines, and Pera Loan Fast Cash PH. Okay? No? Yung mga yan ay nabigyan ng cease and desist. Pwede naman yan kasi as long as they are operating through online, pwede pa rin bigyan ng cease and desist yung mga yan para makapagbigay ng awareness ang SEC na huwag tangkilikin yung mga ganitong klase ng mga wala. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo. Pakipalo po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa uulitin.